Nang matapos daw po ang war ng Philippine at Amerikano noong 1899 to 1902, opisyal na kinuha ng US ang pamamahala o pamumuno sa Pilipinas. Habang sinasabi nila ang kanilang presensya o ang pamumuno ay para matulungan ang mga Pilipino na maghanda para sa sariling pamamahala. Ang kanilang pamumuno ay madami ang pagtutol nito. Sinasabi po na ang militarya ay ng pamahalaang sibil noong 1901, pinalitan ng US ang rule ng military ng isang pamahalaang sibilyan na hinirang si William Howard Taft bilang unang gobernador general. Ipinagpatuloy ni Taft ang mga patakarang nakatuon sa edukasyon, sa infrastructure at sa pag-unlad ng ekonomiya. Ngunit siya namang pagpigil ng mga kilusang para sa kalayaan. Sedition Law. Ano nga ba ang Sedition Law? Ang Sedition Law ay isang batas na illegal na ina-advocate sa Philippine Independence. Kung sino ang mahuli o makitang nagsusulat o nagsasalita na napatungkol sa independence ay pwedeng hulihin o ipakulong. Pensyonado. Ito yung programa sa mga Filipino students na mag-aral sa US. Pero after nilang mag-aral sa ibang bansa, dapat mag-serve sila sa government para mag-help sa administer American policies. So, yung American is malaking impluensya sa mga Pilipino, which is yung education at lalong-lalo na sa language. Kasi sa ngayon, sa new generation is ginagamit ng mga Pilipino is English. Public education system. Pinakilala ng mga Amerikano ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo sa mga paaralan. Nagtayo rin sila ng mas maraming paaralan at nagsanay ng mga gurong Pilipino sa pamamagitan ng Thomasites, na isang grupong Amerikanong tagapagturo ng Ingles. Infrastructure and economy. Pinalawak ng US ang mga network ng transportasyon kabilang na ang mga riles at kalsada na nagpapa-improve sa mga markets. Ipinakilala rin nila ang mga American-style commerce, ngunit ang mga patakarang pang-ekonomiya ay pumabor sa mga negosyo ng US na kadalasang nakakapinsala sa mga magsasaka at industriyang Pilipino. Sa panahong ito, nakakuha ng higit pang political power ang mga Pilipino, ngunit nananatili pa rin may kontrol ang US sa Pilipinas. Shipping US policies. Nang maging Pangulo ng US si Woodrow Wilson noong 1913, siya ay nagpatibay ng mas demokratikong pamamaraan. Sinasabi na ang US ay dapat ihanda ang Pilipinas sa kalayaan. The Jones Law 1960. Ang Senado ng Pilipinas na pinamumunuhan ng makapangyarihang Gobernador General ay may limitadong kapangyarihan kahit nakasama ang Kongreso sa Pilipinas upang maiwasan ang isang malaking hidwaan. Ay nagsulong ng mas malawak na sariling pamamahala. At ang mga partidong pampolitika tulad na lamang ng Partido Nacionalista ay nananawagan ng ganap na kalayaan. At sa panahong ito, lumalakas ang damdamin ng nasyonalismo sa Pilipinas. At ang mga leader ay nagsikap upang makamit ang mas malaking kontrol sa pamamahala ng ating bansa. The Tidings MC Duffy 1934.
Itinakda ng batas na ito ang 10 taong paglipat patungo sa kasarinlan ng Pilipinas. Pinayagan nito ang mga Pilipino na bumuo ng Constitution ang lumikha ng Commonwealth ng Pilipinas at isang pamansamantalang pamahalaan upang ihanda ang bansa para sa ganap na kalayaan. At ang batas na ito ay nagbibigay daan sa unti-unting pagsasarili ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Sa loob ng 10 taon, nagkaroon ng paghahanda bago tuluyang makamit ang kalayaan. Ang Commonwealth ng Pilipinas ay isang pamansamantalang pamahalaan na naghahandaan sa mga Pilipino para sa ganap na kalayaan. Sa ilalim ng Commonwealth, ang Pilipinas ay masariling pamahalaan ngunit nasa ilalim pa rin ng Estados Unidos. Ito ay naging mahalagang hakbang patungo sa kasarinlan. Manuel L. Quezon. Bilang Pangulo, noong 1935 si Quezon ay kinilala bilang unang Pangulo ng Commonwealth. Ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa mga reforma sa lupa, pag-unlad ng ekonomiya at pambansang pagtatanggol. Ang Konstitusyon ng 1935, itinatag nito ang isang malakas na sangay ng tagapagpaganap na katulad ng sistema ng Estados Unidos, kasama ang isang Pangulo, isang mambabatas at isang Korte Supremo. Itinatag nito ang pundasyon para sa hinaharap na Republika ng Pilipinas. Ang presensya ng militar ng Estados Unidos. Habang ang Pilipinas ay papunta sa kalayaan, Estados Unidos ay nagpapanatili ng mga base ng militar at patuloy na nagkokontrol ang mga patakaran. Sa kalakalan, ang Clark Air Base at Subic Bay Naval Base ay pangunahing tirahan ng Amerikano. World War II disrupted the transition to Philippine independence. Ang pananakop ng mga Hapon 1941 to 1942, ang pagsalakay sa Pearl Harbor noong December 7, 1941 ay naging babala ng pagsisimula ng digmaan sa Karagatang Pasipiko or Pacific. At kasunod nito, sinalakay ng mga Hapon ang Pilipinas at mabilis na nilusob ang Maynila noong January 2, 1942. Ang pagbagsak ng Bataan at Corregidor 1942. Sa kabila ng matinding paglaban ng mga Pilipino at Amerikano, ang Bataan ay bumagsak noong April 9, 1942 at sumunod naman dito ang isla ng Corregidor noong May 6, 1942. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan ng pagwawakas ng pananakop ng US sa Pilipinas. Japanese occupation from 1942 to 1941. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Hapones hanggang taong 1945. Ngunit, sa tulong ng mga Amerikano at ng kanilang general na si General Douglas MacDuffie, ay muling nabawi ng mga Pilipino ang kanilang teritoryo. Ang buod ng pagsalaysay na ito ay noong masakop tayo ng mga Amerikano taong 1901 hanggang 1945, ito ay nagbigay ng positibo at negatibong kaganapan sa ating bansa. Ito ay nagbigay ng oportunidad sa ating mga Pilipino upang makapag-aral at nakapagpatayo ng mga modernong infrastruktura sa ating bansa. Nakamit lamang ng mga Pilipino ang pamamahala sa sariling bansa nang malaya sa mga mananakop noong matapos ang World War at ito ay noong July 4, 1946 at opisyal na tinatag bilang Independence Day.